Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigili kong mga kapatid na narito at sa ating mga ginigili na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Okay, pagpatuloy na natin ang paksa natin. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, pagkakompleto ng Biblia bilang salita ni Kristo Jesus. So, yung itong Biblia nito ay nabuo ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito ay kompleto. Maraming nagsasabi na ang Biblia raw ay hindi kompleto. No? Ang tawag noong una, nung wala pa itong Biblia, ay tinatawag na banal na eskriptura, no? Ang banal na eskriptura, ito yung mga isinulat na mga ni Propeta Moses at ng mga iba't ibang propeta, na yun ay mga banal na eskriptura yon. Hanggang sa noong natapos ang bagong tipan, ay nagkaroon ng tinatawag na Biblia. So ito ngayon ay kumpleto, na sinasabi ng mga iba hindi kumpleto. Kaya pag-aaralan natin maigi. Sa Luke chapter 1 verse 1. Itong si Apostol Lucas ay nagsulat siya. Sabi niya, kagalang-galang na Teofilo. Sino yung Teofilo? Ito ay alagad din ni Kristo, no? Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kaligitnaan namin. So, nung panahon na nila. Ngayon, pagpatuloy natin sa verse 2. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula, from the beginning. No? Sino yung buhat pa sa pasimula? Alam natin, yung unang propeta ng Diyos natin ay walang iba kundi si Moses. Kaya ulitin natin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula, ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. So meron tayong si Moses, mga iba't ibang propeta, ang mga iba't ibang hari, kasi mga ibang hari ay nagsulat din hanggang sa kapanahon ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Pagpatuloy natin. Kaya matapos kong suriin ang buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, from the beginning, no? Na sinuri maigi ni Apostol Lucas. Minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan. Anong ibig sabihin ng lubusan? Kompleto ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung susuriin natin maigi ang isinulat ni Apostol Lucas, ay kumpleto ito, no? Sapagkat mula umpisa hanggang sa yung namulatan nila, iyon ang kanyang mga isinulat. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 John chapter 1 verse 1. Si Apostol Juan ay mayroon siyang sulat. Ito yung unang sulat. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sino yun? Kay Kristo Jesus. Nasa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay.
So si Kristo Jesus, mula pa ng simula, nung nilikha ang sanlibutan, siya na. Ulitin natin yun. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Si Kristo Jesus ay buhay. Yung Kanyang salita ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol na maraming mga alagad din ni Kristo na umalis sa Kanya. Bakit? Sa mga hindi nila matanggap yung Kanyang turo. Ang sabi ni Kristo doon sa Kanyang alagad, pati rin ba kayo ay aalis na sa akin? Yun ang pinag-aralan natin noon. Sumubos si Apostol Pedro, ang sabi niya, Panginoon, paano kami aalis? No? Nasa iyong salita ang buhay na walang hanggan. So yan si Apostol Pedro. Kaya yung mga apostol, hindi sila umalis kay Kristo Jesus. Bagamat maraming alagad din ang nahiwalay kay Kristo Jesus. Kaya siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. So si Apostol Juan, nakita niya si Kristo Jesus. Si Apostol Juan, naririnig ni Apostol Juan si Kristo Jesus sa kanyang mga turo. No? Napagmasdan nila ang kanyang pagtuturo. Lahat ng mga kamanghang-mangha na nagawa ni Kristo Jesus, nakita nila yon at nahawakan. So, buong buo, kay Apostol Juan lang, buong buo na ang banal na kasulatan. Okay? Ano sabi nila? Walang, yung mga nagsasabi ng mga ibang kasulatan, wala naman sinasabi, nakita namin. Pero si Apostol Juan, no, bago niya isinulat itong mabuting balita nito, ay narinig niya, nakita niya, no, napagmasdan niya at nahawakan niya bago niya isinulat. So, ang pagsulat ni Apostol Juan ng banal na kasulatan ay kompleto yan. Okay? Sapagkat yun ay mga turo ni Kristo Jesus. Okay. Sa verse 2, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ano yung pinapangaral natin? Buhay na walang hanggan dito sa ating iglesia. Ang Teacher and Sons of God ay isinisigaw natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At alam natin, ang pagmumulan ng buhay na walang hanggan natin ay ang Kanyang salita. Ulitin natin, at pinatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. So, yan ang ng ating Apostol Juan, no? Sa verse 3, pinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig, upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. So si Apostol Juan, siya mismo, nakita niya, napagmasdan niya, nahawakan niya kung anumang bagay na ginawa ni Kristo Jesus at anumang bagay na itinuturo niya. So, ang banal na kasulatan ay kumpleto. No, naghahanap yung mga ibang sulat. Pero sa dalawa na ito, kay Apostol Lucas, kay Apostol Juan, ay kumpleto na yung banal na kasulatan. Okay? Pagpatuloy natin. Ngayon, bakit natin isinisigaw ang salita ni Kristo? Bakit natin isinisigaw na si Kristo ay may kaugnayan yung Kanyang salita? Sa John chapter 5 verse 39,
sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung banal na eskriptura mula pa nung umpisa hanggang sa panahon ng mga apostol ay yun ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo Jesus. Kaya natin iniisa't-isa't pinag-aaralan natin maigi ang salita ni Kristo, ang mga banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan ng kasulatan na yon, itong Biblia na ito ay ito ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo Jesus, na siya ang katotohanan, siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.